Tayo po yung magtatopic ng 1 Timothy. Ang gagamitin ko pong version ay MBV tag. 1 Timothy chapter 1. Unang sulat ni Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at si Kristo Jesus na ating pag-asa. Verse 2. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya, sumainyo nawa ang kagandahang loob, habag at kapayapaang buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Excuse me. Verse 3, babala tungkol sa maling katuruan. Gaya ng ipinakiusap ko sa inyo, bago ako pumunta sa Macedonia, nais kong manatili ka sa Efeso upang utusan mo ang ilang tao dyan na huwag magturo ng maling aral. Ang mga kapatid, dito po, sinasabi ni Apostol Pablo, pinababatid, na huwag daw po mag-aral na dahil alam naman natin ang maling pagtuturo ay kalapastanganan sa ating Panginoon. Dahil sa maling turo, maraming tao ang pwedeng mailigaw. Maraming tao ang pwedeng malito ang kanilang pananampalataya dahil sa maling pagtuturo. Kaya dapat po tayo ay maging mapanuri sa bawat pinakikinggan nating nagtuturo at alamin kung ito po ba'y sila'y namumuhay na nakasunod sa salita ng Panginoon. Kung kanila po bang pinamumuhay ang salita ng Diyos, kung ito ba'y nakikita sa kanilang pamumuhay. Ayan, magpatuloy po tayo. Verse 4, at huwag nilang pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat at mahahabang talaan ng mga angkan. Iyan ay pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinasabi po dito na sinasabi din sa atin na huwag tayong maniwala sa mga alamat. Ano po ba yung mga alamat? Ito po yung mga magic spell, yung mga pagtuturo yung mga magic na tinuturo sa atin sa tradisyon po natin, na nagtuturo sila ng hindi naman po naaayon sa salita ng Diyos. Binabago po nila yung katuruan na galing sa Biblia. Binabago nila ng mga motivation, ng mga nakakabuti lamang sa mga tao, pero hindi nila binabahagi yung nais ng Panginoon sa salita ng Diyos. Yan, ino-oppose, amen. Diba? Ang sabi po dito, at sa tradisyon na turo na nagbibigay kalituhan sa ating pag-iisip at magdadala sa atin sa pagkaligaw. Bagkus ang nais ng Panginoon, ang manampalataya at patatagin upang mas kilala natin. Di ba? Wala pong ibang gusto ang Panginoon, kundi ang ating pananampalataya upang maging matatag po tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Hindi po natin kailangan makinig sa tradisyon, sa turo ng mundong ito na hindi po makakatulong sa atin. Dahil alam naman po natin, ang turo ng mundong ito ay nakakapagligaw ng ating paniniwala. Kaya tayo po ay manalig, manampalataya at basahin ang salita ng Diyos na pawang siya lamang po ang dapat nating paniwalaan. Siya ang salita lamang po ng ating Panginoon, ang ating paniniwalaan. At wala na po tayong ibang paniniwalaan na anong klase ng turo sa mundong ito, dahil ang turo ng mundong ito ay turo na para nakakalugod lamang sa kanilang sarili, hindi nakakalugod para sa ating Panginoon. Yan, magpatuloy po tayo. Verse 5, ang layunin ng tagubilin ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na magmumula sa pusong dalisay, malinis na budhi, at tapat na pananampalataya. At sinasabi po dito ni Apostol Pablo, ang mga layunin ng aming mensahe ay pag-ibig, malinis na puso,
mabuting budhi at pananampalatayang hindi mapagkunwari. Di ba po? Kami din po nagtuturo, nagpapahayag, naglalahad ng salita ng Diyos na buong puso, may pag-ibig at malinis ang hangarin. Hangarin po namin na magpahayag ng salita ng Diyos upang magising sa katotohanan ang lahat na ang salita ng Diyos ay makakapagpagising, nagtatanim ng binhi sa ating mga puso upang ito'y ating palaguin. Dahil ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay sa atin at nakapagligtas sa atin sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya kami na nagpapahayag na ng salita ng Diyos ay puso at purong pagmamahal na pinapahayag ito, kagaya po ng ginawa ng ating Panginoon kung paano niya ipinahayag ang salita ng Diyos, ibinahagi sa mga nakikinig na may buong pusong pagmamahal, malinis at tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. And magpatuloy po tayo, verse 6. May ilang tumalikod na may mga ilang tumalikod sa mga bagay na ito at nalulong sa walang kabuluhang talakayan. Diba nga? Ito nga po yun. Dito po, marami ang tumatalikod dahil sa maling katuruan. Diba? Marami ang tumalikod dahil nga po sa maling katuruan na kanilang napakinggan. Kasi nagkaroon sila ng kalituhan. Nagtataka sila. Diba? Napapakinggan dahil sa hindi napapahayag ang nasusulat sa salita ng Diyos. Kaya ang karamihan nalilito at nagkakaroon ng maraming katanungan, pero sa lahat ng katanungan ay ang salita ng Diyos lamang ang makakasagot. Diba? Marami silang nagiging tanong. Bakit ganito? Bakit parang may kulang? Bakit parang hindi tama? Kaya nagkakaroon ng confusion. Nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa kanilang mga puso kung sino ba talaga at kung ano ba talaga ang dapat sundin. Pero sinasabi po sa atin dito, wala tayong ibang susundin kundi ang salita ng Diyos. Kaya po tayo ay sinasabihan na mas matuto po tayong magbasa ng sariling Biblia natin na hawak. Kaya para mas lalo nating malaman kung may mga katanungan man po tayo, di ba? Kung may mga katanungan po tayo, ang makakasagot lang po nito ay ang ating Panginoon sa gamit ang kanyang salita. Kaya mas maigi po natin na mas mabuting siyasatin yung salita ng Panginoon upang ang bawat katanungang meron tayo sa ating mga puso, sa ating mga isip, ay ang Diyos lamang po ang makakapagbigay ng kasagutan na ito. Ayan, magpatuloy po tayo. Verse 7, nais nilang maging tagapagturo ng kautusan, gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang mga itinuturo ng may buong tiwala sa sarili. Ito nga po yun, hindi po lahat ng mga nagnanais na magturo ng salita ng Diyos ay nauunawaan kung ano po ba ang pinababatid ng salita ng Panginoon. Hindi po mauunawaan ng mga nagtuturo kung wala pong gabay ng banal na Espiritu. Ang banal ng Espiritu po ang gumagabay sa atin para maipahayag, maunawaan natin ng mas malalim ang kanyang salita. Ang sinasabi po dito, marami ang nagnanais magturo ng salita ng Diyos, ngunit hindi maunawaan. Dahil sa hindi nila inuunawa, di ba? Hindi po nila inuunawa kung ano yung nais ipabatid ng ating Panginoon sa kanyang salita. Kasi hindi lang po sapat na basahin lang natin yung salita, pero hindi po natin inuunawa at hindi po natin hinihingi yung gabay ng banal na Espiritu upang ipaliwanag sa atin kung ano ba yung nilalaman ng kanyang salita, di ba? Ating Panginoon sa kanyang salita, huwag tayong magtitiwala sa sarili natin. Kasi kung sariling kakayahan lamang po natin, ang pangunawa natin dito sa salita ng Panginoon, nalilito po tayo.
Hindi po natin ito maidi-deliver o maibabahagi ng maayos, 'di ba? Kaya kailangan magpagabay po tayo sa ating banal na espiritu upang maunawaan natin na mas malalim ang kanyang salita. Kung sabi pa dito, bagkus magtiwala tayo, ang banal na espiritu ang mangunguna sa atin upang ipagkatiwala ang tunay na kaunawaan at karunungan na galing sa Panginoong Diyos at hindi sa ating sarili. Ayan, magpatuloy po tayo. Verse 8, alam naman natin ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa tamang paraan, di ba? Ang salita po ng Panginoon, ang salita ng Diyos, alam natin ang kautusan na ito ay makakabuti sa ating lahat. Pero kung ito po'y gagamitin lamang sa pangsarili, kung gagamitin lamang sa mga nais para sa sarili, ay hindi po ito makakabuti. Kasi nagiging selfish po tayo niyan. Binabahagi natin ang salita ng Diyos para lang sa ating sarili, hindi para maitaas ng ating Panginoon. Pero kung ang pagpapahayag po natin ng salita ng Diyos ay ang itinataas natin ay ang Panginoon, ito po'y makakabuti. Hindi lang po para sa atin, kundi para sa lahat. Diba? Makakabuti, makakatulong, makakapagbigay ng kaalaman sa atin. Kaya magpatuloy po tayo. Verse 9, alalahanin natin ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao, kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mga kriminal, para sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga makasalanan, para sa mga lapastangan sa Diyos at walang hilig sa kabanatan, para sa mga mamamatay tao at pumapatay ng sariling ama o ina. Verse 10, ibinigay rin ang kautusan para sa mga mahihilig sa kahalayan at pakikipagtalik sa kapwa lalaki, para sa mga kidnapper, para sa mga sinungaling at sa mga bulaang saksi. Ang kautusan ay binigay para sa lahat ng mga sumasalungat sa mabuting araw. Ito po yun, mga kapatid, hindi po isinulat ang salita ng Diyos para sa mga matutuwid, para sa mga mabubuti. Isinulat ang salita ng Diyos para po sa mga makasalanan, masasama, na handang magbago. Diba? Kagaya katulad po natin. Dati naman po tayong makasalanan, gumagawa din ng hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Diba? Pero nung tinanggap natin yung salita ng Diyos, isinapamuhay, binago ang ating pamumuhay, ipinagkaloob sa Diyos ang ating pamumuhay, nabago niya tayo. Binago niya tayo at ngayon namumuhay tayo sa Panginoon. Diba? Lumalakad na tayo sa kanyang salita. Kasi binago tayo ng kanyang salita. Kasi ang katotohanan sa kanyang salita ay masakit. Talagang mararamdaman mo yung tusok ng bawat salita na sinasabi ng Panginoon na okay lang na masakit siya kasi nga po, ito'y makakapagbigay ng pagbabago sa atin. Diba? Alam natin ang salita ng Diyos hindi isinulat para sa mabuti, kundi para sa makasalanan. Na handang magbago at isapamuhay ang salita ng Diyos na nagbabago sa atin mga masasamang gawain, di ba? Kaya nga po ang sabi niya, hindi siya naparito sa mundong ito para sa matuwid at mabubuti. Naparito siya para sa masasama upang baguhin ang gawain ng mga tao masasama. Kakatulad natin na nabago din ng ating Panginoon. Kaya ngayon, lumalakad tayo sa ating Panginoon. Binago ang pamumuhay, isinapamuhay ang kanyang salita na nakapagpatuloy sa atin at nakapagpatama sa mga masasamang gawain natin. Ayan, magpatuloy po tayo. Verse 11, ang aral na ito'y ayon sa magandang balita na ipinagkakatiwala sa akin ng maluwalhati at mapagpalang Diyos. Amen. Ayan. Verse 12 na po tayo, mga kapatid. Pagkilala sa habag ng Diyos.
Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Ito po yung sinabi ng ating Apostol Pablo na nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil binigyan po siya ng lakas at itinuring niyang karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Ganito po rin tayo. Nagpapasalamat din po tayo sa ating Panginoon dahil po binigyan niya tayo ng habag, ng awa at ng lakas ng loob upang makapaglingkod po tayo sa Kanya. Magbigay tayo ng lingkod sa ating Panginoon. Sa anong paraan po ba? Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos at naisa sa pamuhay ang Kanyang salita. Ayan, magpatuloy po tayo. Verse 13, kahit noong unay nilapastangan, ilusig at nilait ko siya, sa kabila nito'y nahabag sa akin ang Diyos. Sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Ayan. Sabi, dito din po, dito pinapakita ni Apostol Pablo paano niya ilusig ang ating Panginoon na ganun din po ang ginawa natin, di ba? Nung wala pa po tayo sa Panginoon, di ba? Gumagawa tayo ng kalapastanganan sa Kanya, nagagawa natin yung mga hindi nakakalugod sa Kanya na gawain. Kaya, ito rin nakasakit sa kalooban din ng ating Panginoon dahil hindi natin nauunawaan. Hindi pa natin nauunawaan kung ano bang katotohanan tungkol sa salita ng ating Panginoon. Pero nung malaman po natin, nung mabasa po natin ang salita ng Panginoon, nanliit po tayo, di ba? Grabe yung panliliit natin kasi yung mga ginagawa pala natin ay hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Yung pala'y nagbibigay sakit sa kanyang kalooban sa yung mga ginagawa nating kasamaan sa mundong ito. Dahil hindi natin alam kung ano ang katotohanan sa salita ng Diyos. Pero ngayon, nung malaman natin, tayo ay kinaawaan ng Panginoon at binigyan niya tayo ng habag upang baguhin natin ang takbo ng ating pamumuhay. First Timothy chapter 1 po ang topic ko ngayon. MBB po gamit ko, Nanay Wilma. Ayan, verse 14. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. 'Di ba nung tinanggap na po natin ang ating Panginoon, nung sinasapamuhin na po natin ang salita ng Panginoon, pinasagana niya po tayo. Pinupuno niya tayo ng pagmamahal niya. Diba? Dahil tayo ay nakiisa na sa ating Panginoon, kaya tayo ay katulad na rin ng ating Diyos na namumuhay sa pag-ibig ng ating Panginoon. Namumuhay tayo sa katuwiran, sa matuwid na daan ng ating Panginoon. Kaya pinasagana niya tayo. Diba? Na kahit mahirap, nakakaranas tayo ng hirap sa buhay, pero hindi na natin yun masyadong nararamdaman kasi pinupuno po tayo ng Panginoon sa araw-araw ng kanyang pagmamahal. Diba? Binago niya tayo, binigyan niya tayo ng pag-uugali na naaayon sa kanya, na alam naman natin noon na hindi natin kayang kontrolin ang ating sarili, pero ngayon nakokontrol na natin yung sarili natin dahil nga po tayo ay nasa Panginoon na at ang Panginoon ay nasa atin na. Ayan, magpatuloy po tayo. Verse 15. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Verse 16, ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga at upang ito'y
maging halimbawa sa mga sumasampalataya at ibibigay at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Di ba nga, kung si Apostol Pablo po, di ba, kinahabagan ng Panginoon, tayo din po, kinahabagan din po tayo ng ating Panginoon. Di ba? Siya nagpunta rito sa sanlibutan para sa mga mabubuti, matutuwid, hindi para sa mga makasalanan. Nakatulad din po natin na makasalanan. Kinahabagan po tayo ng ating Panginoon. Binigyan niya po tayo ng pagbabago. Nagtiyaga siya sa atin. Tiniis niya. Binigyan niya tayo ng magandang pamumuhay na nakakalugod sa Kanya. Binago niya ang bawat isa sa atin at pinatatag ang bawat pananampalataya natin sa Kanya. Ayan, magpatuloy po tayo. Verse 17, purihin natin ang at luwalhatiin magpakailanman ang iisang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Diba? Hindi man po natin nakikita ang ating Panginoon, pero nararamdaman po natin siya. Alam natin, nakasama natin ang Panginoon araw-araw sa ating pamumuhay. Kasama natin siya sa bawat ginagawa natin. Kasama natin siya sa bawat plano natin sa ating buhay. Bago tayo gumising, ang Panginoon muna ang ating inuuna at uunahin dahil siya ang kasama natin magsisimula ng ating pamumuhay. Ayan, magpatuloy po tayo. Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito'y itatagubilin ko sa iyo ayon sa mga pahayag na sinabi ko tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipaglaban kang mabuti. Taglay ang matibay na pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong hindi sumusunod sa kanilang budhi at dahil dito ang pananampalataya nila ay katulad sa isang barkong nawasak, di ba? Dito po sinasabihan ni Apostol Pablo si Timoteo na sa pamamagitan ng pagturo sa kanya na maging matatag. Maging matatag sa lahat ng laban. Maging mabuti sa lahat ng bagay. Diba? Dahil kailangan patibayin ang bawat isa, ang bawat pananampalataya ng bawat isa. At tayo mananampalataya na malinis ang ating kalooban. Dahil alam naman po natin na merong mga tao ang hindi sumusunod na sobra talaga ang kasamaan ng kanilang pamumuhay. Kaya tayo'y sinasabihan dito na magpatuloy tayo sa mabuting gawain natin sa ating Panginoon at manatiling matatag sa bawat hamon na ating hinaharap sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil alam naman po natin, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi madali. Marami tayong pagdadaanan na hirap dito, pero marami mang hadlang, marami mang pumipigil, marami mang umuusig sa atin, pero hindi tayo matatakot, hindi tayo bibitaw, hindi tayo titigil, dahil ito'y ginagawa natin para sa ating Panginoon, hindi para natin dahil sa pagmamahal po natin sa ating Panginoon at kung paano niya tayo minahal, kung paano niya tayo iniligtas dahil sa pagsasakripisyo niya ng buhay para sa bawat isa. Kaya tayo manatili, maging matatag, maglingkod sa ating Panginoon kahit buhay pa natin ang ating isakripisyo. Huwag tayong matakot dahil ang mundong ito ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang Panginoon. Mawala man tayo sa mundong ito, sa paglilingkod sa ating Panginoon, ito'y katuwa natin. Kasi darating ang panahon, mawala man tayo sa mundong ito, alam natin kung sino ang makakasama natin, kundi ang ating Panginoong Jesus. Ayan, magpatuloy po tayo. Verse 20, kabilang sa mga iyon, sina Himeneo, Alejandro, na
taong alam na ang salita ng Diyos pero tumalikod sila. Mga taong napakinggan na ang salita ng Panginoon pero nilapastangan pa rin nila ang Diyos. Hindi nila ginagalang kasi tumalikod sila dahil hindi nila kaya ang daan patungo sa ating Panginoon. Dahil alam naman natin, ang daan patungo sa Panginoon makipot. Mahirap, pero kaya natin tiisin. Kaya natin, kakayanin natin. At magiging matatag tayo na mapagtagumpayan yung makipot na daan. Na alam naman natin sa dulo, ang makakasama natin, ang ating Panginoon. Ayan mga kapatid, medyo late na yung iba. Sorry. Natapos na po natin yung ating topic. Baka may nais kayong Sister Bless, idagdag?